Ayan, andito na naman tayo guys. Ito na po yung part 2. Tips po paano pumasa sa written exam ng driving. Ito ang pinaka importante sa lahat. Dapat may pasa mo yung first step na yung written exam bago ka mag part 2. Kasi kung hindi mo maipasa ang written exam, hindi ka pwedeng mag-proceed sa actual driving. Ito po yung tips. Pag binigyan kayo ng booklet, basahin nyo yun, intindihin nyo yun. Saka yung mga dapat hindi lang kailangan talaga nating i-memorize. Yung sa road signage, ang nakuha doon limang question. So, sabi ko nga sa first part ng video ko na 20 items, dapat may makuha kang 17 points. So, kailangan nating reviewin yung booklet na nagaling sa Transport Department. Huwag kayong bibili ng mga booklet na binebenta ng mga nagtitinda na kung saan-saan dyan. Kasi malilito lang kayo guys. Ang reviewin nyo yung blue booklet na galing sa Transport Department. Kasi mawawala lang kayo kung bibili pa kayo ng mga ibang booklet na binebenta ng mga andun sa Transport Department. So, ganun lang po guys. Then, second is yung runabout. Kailangan yung intindihin yun. Kung yung ilang klase ng runabout, tapos yung mga traffic lights, andun yun. Sigurado yun. Tapos, yung iba naman, situational na halimbawa lang yung question na kung nakainom ka na ng alak, anong gagawin mo? Mag-drive ka pa ba? Or magbabas ka na lang? Yung ganun mga situational, intindihin mabuti kasi ang English nila dito guys is British English. Medyo mahirap intindihan. Unlike sa atin na parang American English. Dito kasi medyo nakakahilo yung English nila. Kaya kailangan nating intindihin ng mabuti. At saka isa pang tip dito, kung hindi mo alam yung first question, proceed ka sa second question. Pag hindi mo alam ulit, proceed sa third question. Then, kung may time ka pa, balikan mo yun. Intindihin mabuti. Huwag kang sagot ng sagot kung hindi mo yun sure. Kasi mahihirapan kang magpalit kung sinagutan mo na. Then, ito na ang second. Pag nakapasa po kayo sa exam, may ibibigay po silang ganito na papel. Nakasulat po dyan kung pumasa ka o hindi. Yan pass. Tapos nasusulat doon kung kailan yung exam mo sa yung sa driving exam. So I think guys, pag nakapasa ka doon, usually after 10 months ang actual driving mo. So sa 10 months na yon, doon ka na maghahanap ng instructor mo. So yung mga andito sa Hong Kong side, dito sa Hong Kong side, sa Happy Valley, sa Happy Valley sila nag-actual driving. So maraming mga teacher dyan sa St. Paul Hospital sa likod niya. Pero as a Filipino kasi, dito kasi sa Hong Kong, mostly ang mga Filipino, ang kinukuha nilang instructor is si Mr. Wong. I highly recommend him na maging instructor kasi mura na nga. Okay, naninigaw siya pero okay naman po, naninigaw pero hindi sayang ang pera nyo pa pag siya ang naging instructor nyo. Then ayun nga, mag-exam na kayo, yung mga 3-pointer, ituturo naman niya na po lahat. Then ang bayad po sa kanya is usually parang 600 per session, 1.5 hour. Tapos ang bayad po ng car is 1.8. Then sila na din ang kung gusto mo sila na din mag-process ng lisensya mo, which is 615 babayaran mo sa kanya. Pero kung gusto mo naman ikaw maglakad sa Transport Department, mga 550 guys. Then yun, kung nakapasa ka na, after how many days, bigay na sa'yo yung lisensya. Good luck guys sa mga nagbabalak mag-aral ng driving. Good luck po sa ating lahat.